So yun na nga, no, tapos na tayong kumain sa may Jollibee, Magsaysay Acacia. So ngayon ay ituturo ko kayo sa CM Recto Street, kung saan wala tayong makitang overhead wires. So welcome to Davao City, the one and only city sa Pilipinas na walang overhead wires or naka-underground cabling system. Ay, mali pala, hindi lang pala Davao ang nag-iisang syudad sa Pilipinas ang wala kang makikitang mga wirings overhead. So yun, no, for today's video is gusto kong i-congratulate ang Iloilo City kasi underground cabling system na rin ho yung syudad ho nila sa kanilang Calle Real ba, tama, yan, no? And so shout out sa mga taga Iloilo City, congratulations kasi ang ganda talaga tignan ng kalye kapag wala kang makikita mga overhead wires. So kanina lang nakita ko sa post ni Mayor Jerry Treñas na yun na nga ang kanilang kalye sa city proper nila ay wala nang makikitang wirings or mga spaghetti wires. So, di ba? So sana all, congratulations. So hindi lang dati kasi Mandurriao, no, pero sa along Mandurriao kasi meron pa ring mga wirings sa gilid, pinakagilid, di ba? Pero yung sa gitna wala. So ngayon ito talaga siya like yung binabaon ho talaga siya. So like Davao City style talaga itong kanilang underground cabling system sa kanilang kalye. So mga dyan, pwede niyo puntahan ang Facebook page ni Mayor Jerry Treñas, di ba? So hello cable free Calle Real, hello Dinagyang. So malapit rin ang Dinagyang festival nila, so hala bira. So yun, wala na silang meron na silang kalye na underground cabling system just like Davao City, di ba? Di ba, ganda tignan, no? Sana all, congratulations. Kaya yan, no? Hindi yan hindi imposible. Kung nagawa ng Davao City tsaka ng Iloilo City, magagawa rin yan ang iyong syudad. So kung, di ba? So kung nagawa yan ng dalawang syudad, kung nagawa ng Davao City and ng Iloilo City, na ibaon itong mga overhead wires o yung mga kable ng kuryente sa kanilang mga kalye. So magagawa rin ito ng inyong mga syudad, di ba? Lalo na kung ang inyong syudad ay isa sa mga pinakamayamang syudad sa Pilipinas. What more, no? So lalong afford ho ninyong gawin 'yon. So dito sa Davao City, congratulations kasi meron tayong na-enjoy na napakagandang view na underground cabling system, wireless street ng CM Recto and San Pedro Street. Hindi lahat, hindi ko sinasabing lahat ng kalye sa Davao City merong underground cabling system na meron lang kami. The one and only dati nung hindi pa nagkaroon ng Iloilo City. So this time meron na sila. Congratulations, nakakatuwa. So something to be proud of na bilang Pilipino na meron talagang mga syudad pala talaga. Merong mayor, no, sa Pilipinas na kayang kayang gawin, no, or yung kayang sundan or gawin yung mga ginagawa ng ibang mayayamang bansa sa sa buong mundo, sa ibang bansa, no, just lalo sa mga western part of the world. So itong Iloilo City legit talaga yung yung kanilang hitsura ay lakas maka western. So dito sa Davao City hindi kasi tayo masyadong na-colonize ng late lang tayo na-colonize ng Spanish, no, like 1800s something lang, di ba? So, samantalang ang Iloilo is 1500s. Kaya hindi nakapagtataka na mas maraming mga ebidensya, mas maraming mga artifacts, no, mas maraming mga structures na hango sa western designs. So congratulations Iloilo. Yan. So something mga rason, no, some reasons na babalik ulit tayo ng Iloilo City. Yung nga pala sa mga nagsasabi dyan na malapit nyo yung Dinagyang na taga Iloilo, so tama ho kayo, no, malapit yung Dinagyang, pero wala akong balak pumunta kasi pagbalik ko dito kasama ko kasi yung nanay ko, so gusto niya talagang inggit na inggit siya, no, na inggit talaga yung term, hindi naman sa nainggit, inggit pa tawag doon. Shout out nga sa nanay ko dyan, paki-message nga ako dyan kung naiinggit ka bang talaga, kasi yung nanay ko pinapapili ko siya kung alin ba gusto niyang puntahan, Baguio or Iloilo. Sabi ko, anong gusto niyang puntahan, Baguio or Boracay?
Sabi niya hindi Baguio, hindi Boracay, gusto ko Iloilo. O bakit? Ano meron? Kasi nga ang ganda ng ganda ng Iloilo, ganda ng lugar sa mga sa mga vlogs mang ganda. So gusto ko ring makapunta doon para maranaman siyang ma-flex. So sadya naman talagang magandang Iloilo City. Partida, hindi wala pang ganito wala pang underground cabling system sa Iloilo City that time, pero talagang nagagandahan na yung nanay ko sa Iloilo City. So talagang manghang-mangha na siya sa aking mga vlog. Siyempre happy yung nanay ko, nakapunta ako doon sa lugar na yon. So siya rin magiging happy din siya mismo kapag mapunta siya ng Iloilo City. So pupunta kami ng Iloilo City, pero hindi nitong Dinagyang Festival kasi nga ayoko nang ipasusuotin siya sa crowd. Crowded yan. Nako. Maliban sa crowded, wala ka na rin wala na rin matulugan na hotel. Hirap makahanap ng accommodation. Good luck. So yun lang, happy Dinagyang Festival. Tapos congratulations Iloilo City, meron na kayong underground cabling system. So ngayon, kung ikaw nanonood nito na nanggagaling ka sa top 10 richest city in the Philippines, or kahit hindi man top 10 richest city in the Philippines, if you're watching this coming from city na tag or categorized as first class highly urbanized city, so kung afford ng Davao City and Iloilo City na magkaroon ng underground cabling system, kung kaya ng mayor namin, kaya rin ng mayor ninyo na pagandahin ang inyong kalye, no? Unang-una, syempre dapat malinis. Kahit pa wala underground cabling system yung inyong mga kalye, dapat see to it na ang inyong kalsada, highway, dapat walang mga main roads lalo na ay maganda sana siya. Maganda walang walang kalat, walang dumi, walang masyadong mga solid waste material. And pangalawa, so sana afford rin ng iyong syudad na yun nga, ito, ibaon yung mga gawad ng kuryente sa ilalim. So congratulations again Iloilo City, and happy Dinagyang Festival. So yun, bali sa mga taga Iloilo dyan, shout out to sa inyo. Babalik ko kami ng Iloilo City kasama ko yung nanay ko, pero hindi ko siya susuot sa napakadaming tao. Crowded. So sa mga taga Cebu naman na nagsasabi na malapit na rin ang shout out kaya sino yun? Paksit ba yun? Paksit. Grabe yung pahala, Paksit. Anyway, so maraming salamat sa nag-imbita na ako'y pabalikin ulit, pero hindi ho ako ulit ng ganong crowd. Alam niyo naman talaga na iwas ako sa mga masyadong crowded places. Kami kasi mga taga Davao City palibhasa, meron na kaming trauma. Hindi ko naman sinabing ang Cebu and Iloilo is siya na delikado, may mga bomb scare. Wala namang ganun kasi wala nga kayo sa Mindanao. Davao City ay safe city, di ba? Safe city, but still sana maintindihan nyo na kami mga taga Davao dito is meron na kaming phobia. Yes, meron na kaming trauma sa super overcrowded na lugar. Kasi nga alam niyo na, di ko na kailangan banggitin, kaya yan ang naging rason kaya ang Davao City is napakalaki ng confidential funds and intelligent funds para talaga pag yung mga gumagawa ng mga ganong bagay talagang mapupuksa, mapipigilan. So ayan na namin ulit yon, kaya hindi pwedeng pakumpiyansa. So ayaw kong dalhin yung nanay ko sa crowd. Basta yung mga yung mga Kadayawan Festival, yung mga araw ng Davao, hindi naman talaga kami naglalabas, hindi naman talaga kami pumupunta sa mga ganyang mga ganong event dito sa Davao City. Lalo na maliban na lang nung ako'y naging nagko-content creator na ako, nagva-vlog na. So dahil sa vlog, dahil sa YouTube, dahil sa video, kailangan ko i-share, kailangan kong i-update, kailangan kong merong entry. So kailangan kong lumabas, kailangan kong maki-join sa crowd. Pero kung hindi lang, ako'y tulog. Sarap ng tulog kapag napakahimbing ng tulog kapag araw ng Davao or araw ng Davao or di kaya ng Kadayawan Festival. So yun, maraming thank you sa mga nag-iimbita, pero yun nga, ulit babalik ako ng Iloilo City kasama yung nanay ko, and ayaw ko siyang papuntahin dyan na Dinagyang Festival kasi pwede naman siyang magsimba sa, alam ko, gusto ko siyang dalhin sa Iloilo City para magsimba, tapos kasi siya magsimba sa Simala, sa Cebu. So this time na makapunta kami ng Iloilo City, magsimba naman siya sa Haro Iloilo, tsaka doon sa may Molo Church. Kasi palisimba yung nanay ko.
Yan lang. So dito underground cabling system, no? So hindi na natin pwede sabihin na Davao City the one and only city in the Philippines na merong underground cabling system na kalye, kasi ngayon meron na rin ang Iloilo City. And yan ang ano, bali ang pero meron sang pinagkaiba, no? Kasi dito sa Davao City ang ano natin, ang ating kalye is medyo parang pinagsamang modern buildings, yan, moderno na mga gusali, modern design, tapos mga lumang bahay, no, nasa gilid-gilid pa sa unahan dyan. Kita nyo naman sa iba kong mga vlog, di ba? May mga ano pa, parang mga haunted houses na, yung hindi pa giniba, pero hindi siya parang old houses like gaya sa Iloilo City na mga century old na mga buildings na ang ganda tignan. So dito mga bahay dito para luma lang, no, mga bahay lang, residential houses lang, hindi siya bahay ng mga donya at don. So ito yung makikita natin dito sa City of Davao, I mean sa kalye ng ano, si Emerick and San Pedro Street, na underground cabling siya, tapos yun may mga high-rise buildings. So sa Iloilo City naman, yung kanilang ano, malinis din ang kalsada just like Davao City. Underground cabling na rin yung kanyang ano, Kalye Real, tama ba? Or J. Imbasa. Correct me if I'm wrong, mga kagalang mga ano, mga Ilonggo, kung J. Imbasa ba yun or Kalye Real. Tapos yun, so just like Davao City, malinis, no, ang kalsada. Tapos pangalawa, underground cabling system na rin, wala ka na makikita mga gabad ng kuryente. And ang pangatlo is sa gusali lang, diyan lang nagkakatalo, no. So sa amin dito is moderno, bagong tayo lang yung mga bagong construct na mga building like mga 10 years ago. Samantalang sa Iloilo City is mga century old na mga buildings, which is talagang nagdadagdag ng ganda ng hitsura ng kailang kalye na underground cabling system na ngayon. Yan siya, oh, 'di ba? Oh, ganda, oh. Wow. 'Di ba? Ganda ng ano, ganda ng mga ano nila, mga building. Old structures talaga siya, 'di ba? Astig, no. Sige lang, at makakabalik ulit tayo dito. Mas lalong maganda yung magiging vlog natin, mas ka-flex. Diba? The best na nga ang sarap na nga ipagyabang ang ano, Iloilo City, no, na napuntahan mo, ganun kaganda nung may mga wirings pa. Oh, what more this time na wala nang ano, ganun. Oh, ganda. Diba? Lakas maka-Europe. Sana all. So yun, congratulations Iloilo City for having a mayor na kagaya ni ano, ni Triñas, no, Jerry Triñas, na talagang ano, no, visionary pa tawag dyan. So nagtatrabaho talaga siya. So yun lang, ulitin ko, lilinawin ko lang, no. So hindi ako babalik, hindi ako pupunta ng ano, ng Sinulog Festival. Hindi ko na uulitin yung ano, yung ganong experience ko sa sobrang ngalay ng paa, kakalakad, sobrang daming tao. Tapos sa Iloilo City naman, hindi ko rin dadalhin yung nanay ko doon na tawag nito, crowded. Daming tao sa Iloilo. Masaya ang Iloilo City kapag dinagyang may mga ati-atihan, marami, no, mga ati-atihan matawag doon, yung ano, yung mga costume, painting sa mukha. Alam ko, gusto gawin ng nanay ko yun, pero yun na nga, ayaw ko kasi senior citizen na kasi siya, di ba? Ayaw ko magka-problema o ano pa man. Basta gusto ko pumunta siya doon, yung ano, yung Solim. Gusto ko makapunta siya doon, yung ano, makita niyo yung Iloilo City as yung peaceful din naman all the time ang Iloilo City, pero gusto ko yung Iloilo City na kalmado lang. Ang ganda ng Iloilo City, oh. Nice one. So good job Mayor Jerry Triñas, and congratulations Ilonggo people. Okay, so maraming thank you sa mga nanonood dyan. Nga pala, no, yun nga, parang may ano, bawat syudad na napuntahan ko, like ano, Cebu City, so meron na silang newly opened na yung Taps. So hindi ko napuntahan. Napuntahan na namin yung Taps dati, nagkape kami doon eh. Galing kami na masyal sa Balamban sa may ano, Sirao Garden. Buwakan ni Alejandra sa may Balamban. Dumaan kami sa may Trans Central Highway. Tapos nagkape kami sa Taps, pero yun nga lang, iba yung Taps dati tsaka yung Taps ngayon, kaya babalik ulit kami ng Cebu para makapunta rin kami doon sa Taps. And pupunta rin kami ulit ng Iloilo City para yun na nga, yung nanay ko ma-experience rin talaga yung ganda ng Iloilo City, and at the same time makita ko rin yung
underground cabling system nila. Alam ko talagang napakaganda tignan ng area na yon, ng lugar ng Iloilo City, na wala na kayong makikitang wala na tayong makikitang mga overhead wires gaya nung dati. Okay na, maraming thank you sa mga nanonood, and I have to say bye bye at uuwi na tayo.